Uniteam no more? Love you, BBM! Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ang dating nakahalatang lamat lang sa sinasabi ng ilan na Dream Team ay tila tuluyan ng nabasag matapos ang mga nangyari kamakailan sa pagitan ng key characters nito na sina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin sa video na ito ang pag-usbong at ang pagbagsak ng koalisyong nagpanalo sa tambalang Marcos Duterte noong 2022 elections. Kilala ang Uniteam sa pagsasama-sama ng ilang malalaking political parties sa bansa, kabilang dyan ng 4 na core parties na pinamumunuan ng mga mahalagang tao na bumubuo sa koalisyon. Nandyan ang hugpong ng pagbabago ni Sara Duterte, lakas CMD ni na House Speaker Martin Romualdez at dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, pwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada at ang Partido Federal ng Pilipinas ni Bongbong Marcos, kasama pa riyan ng iba pang kaalyadong partido. 3 taon na nakalilipas, hinikayat ni Amy Marcos si Sara Duterte na nooy Davao City Mayor na maging running mate ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kilala si Amy na nakaisip sa pangalang Uniteam. Nagbitiw si Sara Duterte sa partidong hugpong ng pagbabago para umanib naman sa lakas CMD ni Speaker Romualdez. Mismo kay Romualdez pa siya nanumpa kasabay ng kasalang Jed Patricio at Gianna Revilla na anak ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Silang Cavite. Dito formal na pinakilala ang Uniteam sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo at Sara Duterte sa pangalawang Pangulo. Naging matagumpay ang pangangampanya ng Uniteam matapos magwagi sa eleksyon. Ang koalisyon din ang nagbigay sa kanila ng pinakamalaking margin of votes sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Bago pa man sila opisyal na iproklama sa pwesto, inanunsyo na ni Marcos na si Duterte ang napili niyang maging kalihim ng edukasyon. Fast forward noong 2023, dinemote si Congresswoman Arroyo bilang Senior Deputy House Speaker. Sa gitna yan ng pagkakadawit kay Arroyo sa ulat ng umano'y pinaplanong kudeta laban kay Speaker Romualdez. Ikinuturing si Arroyo bilang political mentor ni Duterte, habang si Romualdez naman ay pinsang buo ni Pangulong Marcos. Matapos ng 2 araw, tumiwalag si Duterte sa lakas CMD kasabay na pagbibitiw bilang chairperson nito. Dahil yan sa anyay political toxicity sa loob ng partido. Kasunod niyan ay nagbahagi si Duterte ng isang cryptic post na tingin ng marami ay patama kay Romualdez. Sinubukan pang palamigin ni Marcos ang namumuong tensyon sa pahayag niyang ito tungkol kay Duterte. Bago matapos ang 2023, malaking issue ang pagharang ng Kamara sa panukalang confidential funds ng 2 opisina ni Duterte, ang Department of Education at Office of the Vice President. Hindi ito nagustuhan ng kampo ni Duterte. Maging ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rumesbak dito para sa kanyang anak. Tinawag niyang most rotten institution ng Kamara. Sinasabotahe raw ng Kongreso ang confidential funds ng kanyang anak. Pumalag naman ng mga kongresista sa banat na ito ni Duterte. Naglabas pa sila ng resolusyon upang idiin na buo ang integridad ng Kamara. Muli namang na-demote si Congresswoman Arroyo sa pagka-Deputy Speaker. Itinatanggi pa rito ni VP Duterte na mayroon ng lamat sa Uniteam kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng kanyang administrasyon ang muling pagsali ng bansa sa International Criminal Court o ICC na may planong investigahan ang war on drugs ng kanyang ama. Naging mainit ang pagpasok ng 2024 nang tawagin ni dating Pangulong Duterte na bangag si Marcos sa isang prayer rally sa Davao City na dinaluhan ni VP Duterte. Bongbong bangag yan. Pinababa pa ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Marcos sa pwesto sa naturang event. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa kabila nito, iginiit ni VP Duterte na doing good at nananatiling okay ang relasyon nila ng Pangulo. Sa isang panayam, kinumpirma ni First Lady Liza Marcos na may hinanakit siya kay VP Duterte matapos ang pag-atake ng mga Duterte kay Pangulong Marcos sa naganap na prayer rally sa Davao City. Tinawag pa niyang bad shot na si VP Duterte sa kanya matapos masapulaan niya sa kamera ang pagtawa ng bise matapos tawaging bangag ni dating Pangulong Duterte ang kanyang asawa. Nanindigan si Pangulong Marcos na walang dahilan para tanggalin si VP Duterte sa pagkakalihim ng DepEd sa kabilang ng tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng bise. Dito na nagbago ang mga pahayag ni VP Duterte sa tuwing tinatanong kung buo pa ba ang Uniteam matapos niyang sabihin sa sideline ng Independence Day celebration sa Davao City na nabuo lang ang Uniteam para sa kampanya nila ni Marcos noong 2022 elections. Nasundan pa yan ng pagbibitiw ni VP Duterte bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Usap-usapan naman ang hindi pagdalo ni VP Duterte sa ikatlong State of the Nation address ni President Marcos at ang pagtatalaga niya sa kanyang sarili bilang designated survivor.
Naging mainit naman ang budget deliberation ng panukalang pondo ng opisina ni Vice President Duterte para sa susunod na taon matapos siyang magkaroon ng clash sa ilang kongresista. Inakusahan pa niya sina Speaker Romualdez at Appropriations Committee Chairperson ako Bicol Representative Saldico na pinakilman umano ang pondo ng DepEd. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng edukasyon at kung bakit nag-alangan siyang sagutin ang mga katanungan sa deliberasyon sa panukalang pondo. Hanggang sa tila nawalan na ng preno si VP Duterte sa pagsasalita laban kay Pangulong Marcos. Nagbanta pa siyang ipahuhukay niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ipinalibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani para itapon sa dagat. Kung hindi pa siya tatantanan ng administrasyon ni Marcos kaugnay sa investigasyon ng Kamara sa kanyang umano'y maanumalyang paggasta sa confidential funds ng kanyang mga opisina. Kasunod nito ay sinabi niyang naging cold daw ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa kanya matapos ang naging pahayag niyang ito. Pero ang Pangulo wala pa rin kibo sa mga pambibira ng bise. Hanggang sa nito lang November 23 ay nagimbal ang lahat ng hindi nagpapigil si VP Duterte sa pambibira kay Pangulong Marcos. Yan ay matapos niyang murahin ng Pangulo at sabihing may nakausap siyang individual para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling patayin siya. Sa gitna pa rin ito ng investigasyon sa umano'y maanumalyang paggasta niya sa confidential funds ng OVP at DepEd, bagay na hindi na pinalampas ng Pangulo. Handa na raw siyang palagan ito. Ang maanghang na salitang ito ni VP Duterte ay lumikha ng malaking ebidensya na tuluyan na ngang nabasag ang dating solid na unity team na sinuportahan ng milyong-milyong Pilipino. Sa dami ng impormasyon at balita ukol sa kinahinatnan ng koalisyong politikal na ito, ano ang masasabi mo sa isyong ito, kapatid? Makialam ng may alam, sundan ang social media pages ng News 5.